Pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamahal na halaga ng kuryente sa buong Asya. Kamakailan ay naging viral sa social media platforms ang post ng mataas na bayarin sa kuryente ngayong buwan. 245 pesos hanggang 578 pesos ang pagtaas, depende sa konsumo ng kuryente. Si dating Interior Secretary at Alyansa para sa Bagong Pilipinas Senatorial Candidate Benhar Abalos, sinabi na may paraan para mapababa ang binabayaran sa kuryente ng mga consumer. Uunahin ko ang kuryente. 20 years ago, pinag-arapan ko, pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong Asya. Patong-pato ang bis, huwag kayong malala. Once tayo panalin, ang una kong gagawin, papababain ko ang kuryente sa Pilipinas para at talagang buhay. Sinabi ni Abalos, hitik sa mga buwis ang kuryente at ang mga ito ang dapat maalis. It's the most overtaxed. Why? You've got 12% on generation charge, another 12% on transmission charge, 12% distribution charge, at may systems loss ka pa. Ma-shave mo lang ito. No? Maski wag mo lang matagal yung buong bat, ma-shave mo lang ito ng konti. Ang laking bagay na. Ito anyang dahilan kaya't maraming banyagang negosyante ang nagdadalawang isip na mamuhunan sa Pilipinas. Come to think about it, yung industrialization phase natin, yung mga manufacturing coming here over, ang laki na ng overhead mo sa kuryente. Kaya siguro that's the attraction of other countries. In order for us to be more competitive, bawasan natin ito. At magugulat na lang tayo. Dadami ang negosyo, dadami ang trabaho at gagaan ang bayan. It's one of my advocacies, by the way, for the last 20 years. At kapag pinahalag ng mahalal, isa pa sa isusulong ni Abalos para bumaba ang presyo ng kuryente sa bansa ay bawasan din ang buwis na nakapatong sa mga produktong petrolyo na ginagamit ng mga power plant. John Escosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.